2 taon. 2 taon nang hinahanap ni Eduardo Llamanzares ang isang partikular na tunog sa loob ng kanyang mansyon. Hindi ito ang marahang tiktak ng antigong grandfather clock sa pasilyo o ang halos hindi marinig na ugong ng air conditioner. Hindi rin ito ang kaluskos ng mga dahon sa labas na dala ng hangin. Ang hinahanap niya ay isang tunog na dating nagbibigay buhay sa bawat sulok ng tahanang ito. Ang halakhak ng kanyang mga anak. Napabuntong hininga si Eduardo. Ang mga mata ay nakapako sa family picture na nasa ibabaw ng kanyang mamahaling mesa. Naroon siya, ang kanyang yumaong asawang si Isabela at ang kanilang kambal na sina Monet at Mara. Masaya sila sa litrato. Perpekto. Isang alaalang ngayon ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Mula nang mangyari ang karumaldumal na aksidente sa Quezon Highway, ang mansyon ay naging isang magandang nitso. Malawak, mamahalin ang mga gamit, pero walang buhay. Ang katahimikan dito ay hindi payapa. Ito ay isang katahimikang mabigat, nakabibingi, isang katahimikang sumisigaw sa sakit na nararamdaman nilang lahat. Tumingin siya sa monitor ng CCTV. Sa playroom, kung saan dati naghahabulan ang kambal, ngayon ay nakaupo lang sila sa sahig. Si Monet ay nakatingin sa kawalan, habang si Mara ay paulit-ulit na pinagdudugtong ang mga daliri, mga magagandang manika na basag ang kaluluwa. Hindi na nagsasalita, hindi na tumatawa, minsan hindi na rin umiiyak. Biglang tumunog ang intercom sa kanyang mesa, boses yon ng kanilang kasambahay. "Sir, nandito na po si Dr. Viloria." "Papasukin mo siya, Manang Celia," sagot ni Eduardo, habang inaayos ang kanyang damit at pilit na iwinawaksi ang lungkot sa kanyang mukha. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Dr. Celine Viloria, suot ang kanyang puting-puting coat at isang pekeng ngamong ngiti. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig na gawa sa marmol ay isang pambihirang ingay sa loob ng bahay. "Good morning, Eduardo." Bati nito, ang boses ay puno ng kumpiyansang hindi kayang bilhin ng pera, pero kayang magpanggap. "Draceline," tugon ni Eduardo. "May bago ka bang balita para sa akin?" Umupo si Dr. Celine sa tapat niya at inilabas ang isang tablet. Ipinakita nito sa kanya ang mga imahe ng utak na puno ng mga kulay at linya. Base sa pinakabagong scans, nakikita natin na ang trauma sa kanilang amygdala ay nagdudulot ng matinding emotional mutism. Pero may pag-asa. Palaging may pag-asa sa mga salita ni Dr. Celine at palaging may katumbas na presyo. "I have developed a new experimental therapy." Pagpapatuloy nito. Isang protocol na magre-reboot sa kanilang neural pathways. It's groundbreaking, Eduardo, but it's very expensive. Napatingin si Eduardo sa mga litrato ng utak pagkatapos ay sa monitor kung nasaan ang kanyang mga anak. Pagod na siya. Pagod na siyang umasa. Pero ano pa bang pagpipilian niya? Pera lang ang meron siya. Pera lang ang kaya niyang ibigay. "Gawin mo ang lahat ng kailangan," sabi ni Eduardo. Ang boses ay mahina. "Hindi mahalaga ang pera. Ang gusto ko lang ay marinig ulit ang boses ng mga anak ko." Ngumiti si Dr. Celine. Isang ngiti ng isang mangingisdang nakahuli ng pinakamalaking isda. "You made the right choice." Nang makaalis ang doktora, muling bumalik ang nakabibinging katahimikan. Napasandal si Eduardo sa kanyang upuan. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nilulunod ang sarili niyang mansyon. Kumatok at pumasok si Manang Celia, ang kanilang matandang katiwala na nagsilbi sa pamilya simula pa noong bata siya. May dala itong isang folder. "Sir," mahinang sabi nito, "alam ko pong marami na kayong sinubukang doktor, pero baka po ang kailangan nila ay hindi lang siyensya. Baka kailangan nila ng kalinga." Inilapag nito ang folder sa mesa. "Nag-apply po bilang personal caregiver, dating nurse. Baka sakali lang po, sir." Tiningnan ni Eduardo ang folder ng walang interes. "Hindi ko kailangan ng tagapag-alaga, Manang. Kailangan ko ng himala."
Yumuko si Manang Celia at malungkot na tumalikod. Naiwan si Eduardo sa kanyang opisina, mag-isa sa kanyang kalungkutan. Itutulak na sana niya palayo ang folder nang mahagip ng kanyang mata ang isang litrato na nakastapler sa resume. Isang babaeng may simpleng itsura, hindi kapansin-pansin, pero ang mga mata nito, may kakaiba sa mga mata nito. Mga matang may bakas ng sariling pighati. Pero sa likod niyon ay mayroong init at pag-unawa na tila tumatagos sa litrato. Sa ilalim ng larawan, nakasulat ang isang pangalan, Alona Sarmiento. Napakataas ng gate ng mansyon ng mga Lamanzares. Para itong isang pader na naghihiwalay sa dalawang mundo. Ang mundo sa labas na puno ng ingay at ordinaryong tao, at ang mundo sa loob na hindi niya mawari kung ano ang naghihintay. Habang naglalakad si Alona sa mahabang driveway na gawa sa bato, ramdam niya ang bawat titig ng mga CCTV camera na nakatago sa mga halaman. Pakiramdam niya ay sinusuri na ang buong pagkatao niya bago pa man siya makarating sa pinto. Ang mansyon ay parang isang palasyo sa isang fairy tale. Malawak, puti, at napapaligiran ng perpektong hardin. Pero nang buksan ng isang kasambahay ang malaking pinto, hindi paghanga ang naramdaman ni Alona, kundi lamig. Isang lamig na tumatagos sa buto, isang katahimikang masakit sa tainga. Walang buhay, ito ang unang pumasok sa isip niya. Magandang umaga po, ako po si Alona Sarmiento, magalang niyang sabi. Dinala siya sa opisina ni Eduardo Llamanzares. Ang lalaki ay nakaupo sa likod ng isang mesang, mas malaki pa yata sa kanyang buong kwarto. Ang mga mata nito ay matalim, puno ng pagod at pagdududa. "So you're the nurse," sabi ni Mr. Llamanzares. Ang boses ay walang emosyon. Binasa nito ang kanyang resume na para bang naghahanap ng kahit anong mali. "It says here, your license was revoked." Napalunok si Alona. Ito na, ang multo ng kanyang nakaraan. "Opo, sir. Pero hindi po dahil sa kapabayaan ko. Biktima po ako ng maling paratang." Hindi kumibo si Eduardo. Ang tingin nito ay sapat na para maramdaman niyang hindi ito naniniwala. "Hindi ko kailangan ng yaya, Mrs. Sarmiento. I tried the best doctors in the world. What I need are results." Sa halip na matakot, isang kakaibang tapang ang naramdaman ni Alona. Tumingin siya diretso sa mga mata ng bilyonaryo. "Sir, hindi po ako doktor, pero sa nakikita ko po, ang mga anak ninyo ay hindi isang kaso na kailangang solusyonan. Sila po ay dalawang batang nalulungkot at nangangailangan ng kaibigan." Isang saglit na katahimikan ang namayani. Akala ni Alona ay papalabasin na siya, ngunit sa huli, tumango si Eduardo. "You can start today, but you will follow the schedule and protocol set by Dr. Villoria. Walang labis, walang kulang. Maliwanag?" "Opo, sir," sagot niya. Paglabas niya ng opisina, sinalubong siya ng isang babaeng nakaputing coat, si Dr. Celine Villoria. Ang ngiti nito ay perpekto, pero ang mga mata nito ay kasing lamig ng mansyon. "Alona, tama? I'm Dr. Villoria," sabi nito. Iniabot ang kamay na parang napipilitan lang. "Let's be clear. You are here to assist. You feed them, bathe them, make sure they take their medication on time. Huwag na huwag kang gagawa ng kahit anong therapeutic activities. Leave the science to me. Understood?" "Understood po, doktora," mahinang tugon ni Alona. Nang ihatid siya sa playroom, doon niya unang nakita ang kambal, si Monette at Mara. Nakaupo sila sa sahig, napapaligiran ng mga laruang hindi ginagalaw. Ang kanilang mga mata ay walang buhay, para silang mga anghel na naputulan ng pakpak. Hindi sinunod ni Alona ang sinabi ni Dr. Celine. Hindi niya tiningnan ang schedule. Sa halip, umupo lang siya sa isang sulok ng kwarto. Tahimik. Hindi nagsalita. Hinayaan lang niya ang kambal na maramdaman na may kasama sila. Sa kanyang paglilibot sa silid, may nakita siyang isang lumang libro ng mga kwentong pambata sa ilalim ng isang upuan. Gasgas na ang pabalat
at amoy luma na ito. Nang buksan niya, may nakasulat sa unang pahina. Para sa aking kambal na bituin, Monet at Mara. Nagmamahal, Mama Isabela. Naramdaman niya ang kirot sa kanyang dibdib. Pagsapit ng gabi, pagkatapos niyang pakainin at bihisan ng mga bata, pinahiga na niya sila sa kani-kanilang kama. Ang ilaw mula sa lampshade ay nagbibigay ng malambot na liwanag sa kanilang mga mukha. Muli, ang katahimikan, pero sa pagkakataong ito, hindi na tiniis ni Alona. Umupo siya sa sahig sa pagitan ng dalawang kama at sa isang halos pabulong na boses, sinimulan niyang kantahin ang isang awit na matagal na niyang hindi naririnig. Ang awit na kinakanta ng kanyang yumaong ina noong bata pa siya. Sa ugoy ng duyan, sana'y di magmaliw ang dati kong araw. Isang simpleng himig, isang kantang puno ng pagmamahal at pangungulila. Sa opisina, si Eduardo ay nakatitig sa monitor ng CCTV, handang tumayo at sawayin si Alona sa paglabag sa utos. Anong ginagawa niya? Hindi ito kasama sa protocol, ngunit natigilan siya. Sa screen, nakita niya si Monet, ang anak niyang 2 taon nang nakatingin sa kawalan. Dahan-dahan itong lumingon. Ang ulo nito ay bahagyang gumalaw, papunta sa direksyon kung saan nanggagaling ang himig ni Alona. At pagkatapos, isang bagay ang nangyari na nagpatigil sa paghinga ni Eduardo. Isang butil ng luha. Mainit at totoo. Gumulong ito sa pisngi ng kanyang anak. Ang unang totoong emosyon na nakita niya sa loob ng 2 taon. Mula ng gabing iyon, nagbago ang routine ni Eduardo. Hindi na lang niya pinapanood ang mga anak niya sa CCTV para magbantay. Pinapanood na niya sila para magmasid. Bawat galaw ni Alona, bawat reaksyon ng kambal ay sinusubaybayan niya ng may halong pag-asa at pag-aalinlangan. Hindi na muling kumanta si Alona ng gabing iyon, pero gumawa siya ng mga bagay na mas simple pa. Isang araw, nakita ni Eduardo sa monitor na nakaupo si Alona sa sahig kasama ang kambal. Binubuklat ang lumang libro ng mga kwento na pagmamay-ari ni Isabela. Hindi niya ito binabasa. Tinitingnan lang niya ang mga larawan at paminsan-minsan ay itinuturo ang isang makulay na ibon o isang kastilyo. Si Mara, na laging nakayuko, ay dahan-dahang itinaas ang ulo para sumilip. Kinabukasan, habang sinusuklayan ni Alona ang buhok ni Monet, nakita ni Eduardo kung paano ito ginagawa ng babae. Dahan-dahan, maingat, na para bang ang bawat hibla ng buhok ay isang mamahaling bagay. Walang nagsasalita, pero sa kilos ni Alona, naroon ang isang mensahe. Nandito ako, ligtas ka. Isang umaga, hinarap niya si Alona sa pasilyo. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Pilit na pinatitigas ang boses. Hindi natinag si Alona. Tumingin ito sa kanya ng diretso. Inaalagaan ko po sila, sir. Sinabi ni Dr. Celine na dapat iwasan ang unstructured stimuli. Baka ma-overwhelm sila. Isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Alona. Sir, paumanhin po. Pero ang mga anak ninyo ay hindi kailangan ng structured stimuli. Ang kailangan po nila ay maramdamang may nagmamahal sa kanila. Hindi po sila mga robot na sira na kailangang ayusin. Natigilan si Eduardo. Ang mga salitang yon ay tumama sa kanya. Dahil sa loob ng 2 taon, iyon mismo ang ginagawa niya. Sinusubukang ayusin ang kanyang mga anak. Nagpatuloy ang mga araw. Ang maliliit na pagbabago ay naging kapansin-pansin. Nagsimulang hawakan ni Mara ang kamay ni Alona kapag naglalakad sila sa hardin. Si Moneta naman, sa unang pagkakataon ay kumuha ng isang pirasong tinapay at isinubo ito sa bibig ni Alona habang kumakain sila. Mga mumunting milagro na hindi nagawa ng pinakamahal na gamot. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga papeles sa kanyang opisina, narinig ni Eduardo ang isang mahinang hikbi mula sa intercom
na konektado sa silid ng mga bata. Agad siyang napatingin sa monitor. Si Monette ay nasa gitna ng sahig, nanginginig, at umiiyak ng walang tunog. Isang masamang panaginip, naisip ni Eduardo. Ang mga ito ay madalas mangyari. Dati, ang mga nurse ay nag-i-iniksyon lang ng pampakalma, ngunit si Alona ay iba. Mabilis nitong nilapitan si Monette. Hindi siya nagsalita. Umupo siya sa sahig at niyakap ang nanginginig na katawan ng bata. Mahigpit, mainit. Isang yakap na nagsasabing hindi ito mag-isa. Hinaplos ni Alona ang likod ng bata, paulit-ulit, habang humihikbi pa rin si Monette sa kanyang dibdib. Nakatayo si Eduardo sa labas ng pinto ng silid, hindi alam kung dapat ba siyang pumasok. Nakikinig siya, naghihintay, at doon niya narinig. Isang tunog na mas matamis pa sa kahit anong musika sa mundo. Isang tunog na 2 taon niyang ipinagdasal. Isang boses, mahina, nanginginig, at basag. Tita, wag kang aalis. Napahawak si Eduardo sa pader para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis. Tila isang damang sumabog sa loob niya. Ang mga luhang matagal na niyang pinigilan ay biglang bumuhos. Ang kanyang anak. Nagsalita ang kanyang anak. Dahan-dahan, binuksan niya ang pinto. Nakatayo siya roon, tulala. Nakita niya si Alona, nagulat ding nakatingin kay Monette. Ang sarili niyang mga mata ay puno ng luha. Niyakap niya ulit ang bata. Hindi, Monette. Hindi ako aalis. Bulong ni Alona. Nandito lang si tita. Naglakad si Eduardo palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Lumuhod siya sa harap ng kanyang anak. Monette, anak. Tumingin sa kanya si Monette. Sa mga mata nito, sa unang pagkakataon, may liwanag. Niyakap ni Eduardo ang kanyang anak at si Alona ng sabay. Sa gitna ng sahig ng playroom, 3 taong magkakayakap. Isang amang halos sumuko na, isang batang muling natutong magtiwala, at isang babaeng nagturo sa kanila kung paano. Nang araw na yon, may bumalik na tunog sa mansyon ng mga Llamanzares. Hindi pa ito halakhak, pero ito ay tunog ng pag-asa. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Nakatayo roon si Dr. Celine Villoria. Dala ang kanyang tablet at isang pilit na ngiti. Narinig niya ang usapan mula sa labas. Anong nangyayari dito? Tanong niya. Pero ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Monette. Nakapako ang mga ito kay Alona. Nagsalita siya, Celine, sabi ni Eduardo. Ang muka ay puno ng hindi maipaliwanag na saya. Nagsalita si Monette. Tumingin si Dr. Celine sa bata. Pagkatapos ay kay Eduardo. Ang ngiti niya ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa halip, isang malamig at mapanuring tingin ang ipinukol niya kay Alona. That's wonderful, sabi niya. Ang boses ay kalkulado. Pero kailangan nating mag-ingat. Ang ganitong biglaang pagbabago ay maaaring senyales ng emotional shock. Pwedeng maging mapanganib. I need to review her file. At kailangan ko ring makita ang background at medical records ng caregiver na ito. Bago pa man makasagot si Eduardo, mayroon na siyang naramdamang maliit na kaba. Ang paraan ng pagtingin ni Dr. Celine kay Alona ay hindi tingin ng isang doktor na natutuwa sa paggaling ng pasyente. Ito ay tingin ng isang taong nakahanap ng bagong problema o isang bagong target. Crush, ang tunog ng nabasag na salamin, ang tanging ingay na bumasag sa katahimikan ng malinis at modernong opisina ni Dr. Celine Villoria. Ang mamahaling paperweight na gawa sa kristal ay pira-piraso na ngayon sa sahig, katulad ng kanyang pasensya. Hindi maaari. Sigaw niya sa kawalan. Hindi ito pwedeng mangyari. Naglakad siya pabalik-balik na parang isang leon sa loob ng hawla. Ang lahat ay naaayon sa kanyang plano. Si Eduardo Llamanzares ay lubos na nagtitiwala sa kanya. Ang pondo para sa kanyang experimental therapy
ay malapit nang mailabas ang pondong sasagip sa kanyang klinika mula sa pagkalugi. Ang pamilya Llamansres, ang kanyang huling baraha, ang kanyang pinakamalaking isda. At ngayon, isang hamak na caregiver ang sisira sa lahat? Isang babaeng walang lisensya. Isang kanta, isang yakap, mapakla niyang sabi sa sarili. At iyon na, ang lahat ng pinag-aralan ko, ang lahat ng koneksyon ko, tatalunin lang ng isang kanta? Umupo siya sa kanyang upuan, huminga ng malalim, at pilit na pinakalma ang sarili. Ang galit ay hindi makakatulong. Kailangan niya ng plano, kailangan niyang bawiin ang kontrol. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang numero mula sa kanyang nakaraan na mas gugustuhin niyang kalimutan, pero ngayon ay kailangan niya. Sumagot ito sa pangatlong ring. Hello? Ako ito. Malamig na sabi ni Celine na tahimik ang kabilang linya. Traviloria, bakit po kayo napatawag? Kailangan ko ulit ng pabor mo. Diretsahang sabi ni Celine. Naalala mo ba si Alona Sarmiento? Ang nurse na tinulungan mong mawalan ng lisensya. Oo po. Kinakabahang sagot ng nasa kabilang linya. Anong meron sa kanya? Nandito siya. Nagtatrabaho para sa mga Llamansres. Paliwanag ni Celine. Kailangan ko ang lumang file. Lahat ng ebidensya na ginamit natin noon. Siguraduhin mong mukha itong kapani-paniwala. Dagdagan mo kung kailangan. Gawin mong mas masahol pa. I-email mo sa akin sa loob ng 1 oras. Pero doktora, gawin mo na lang. Putol ni Celine at ibinaba ang tawag. Makalipas ang kalahating oras, tumunog ang kanyang email. Naroon na ang sandata na kailangan niya. Ngumisi si Celine. Panahon na para bisitahin ulit si Eduardo. Naabutan niya si Eduardo sa hardin, nakatingin sa kanyang mga anak na naglalaro kasama si Alona. May kakaibang nangiti sa mga labi ng bilyonaryo, isang nangiting matagal nang nawala. Eduardo, malambing na tawag ni Selene. Lumingon ito at ang nangiti ay mas lalong lumawak. Selene, tingnan mo sila. Parang may himalang nangyayari. Ngumiti si Celine, isang nangiting puno ng pag-aalala. Kaya nga ako naparito. Maganda ang nakikita nating progreso, pero bilang doktor, trabaho kong siguraduhin na ang progresong ito ay hindi mapanganib. Kumunot ang noo ni Eduardo. Anong ibig mong sabihin? Mayroon tayong tinatawag sa medisina na trauma-induced attachment syndrome. Pagsisimula ni Celine, gamit ang mga salitang pinag-aralan niyang mabuti. Nangyayari ito kapag ang isang batang may matinding trauma ay biglang nagkaroon ng attachment sa isang bagong tao. Mukha itong positibo sa simula, pero sa katotohanan, ito ay isang coping mechanism na maaaring magdulot ng mas malalang psychological regression kapag ang taong iyon ay nawala. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Eduardo. So sinasabi mo na ang ginagawa ni Alona ay maaaring makasama sa kanila? Hindi ko sinasabing may masama siyang intensyon, maingat na sabi ni Celine. Ang sinasabi ko lang, dahil sa kanyang kakulangan sa specialized training, baka hindi niya namamalayan na nagiging crutch siya sa mga bata. Sa halip na isang tunay na lunas, we need to be very, very careful. Habang nagsasalita, sinasadyang naihulog ni Celine ang hawak niyang folder. Kumalat ang mga papel sa damuhan. Nako, sorry, sabi niya habang pinupulot ang mga ito. Ang clumsy ko naman. Tinulungan siya ni Eduardo. At habang nag-aabot sila ng mga papel, isang folder na may malaking pulang marka ang nakakuha ng pansin ni Eduardo. Malinaw na nakasulat dito ang pangalan, Sarmiento, Alona. At sa ilalim, may 2 salitang nakatatak na parang dugo. License revoked. Professional malpractice. Natigilan si Eduardo, hawak ang folder. Tumingin siya kay Celine. Ano? Ano ito? Nagkunwaring nagulat si Celine. Pilit niyang inagaw ang folder. Nako, wala iyan.
Personal na papeles ko lang yan para sa... Pero hindi na pinakinggan ni Eduardo ang kanyang mga palusot. Hinawakan niya ang kamay ni Celine. Ano ang ibig sabihin nito? Celine, sagutin mo ako. Huminga ng malalim si Celine. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pekeng awa at pagkagulat. Diyos ko, Eduardo. Ayokong magdulot ng panik. Sabi niya, ang boses ay nanginginig. Pero baka hindi mo namamalayan na nakapagpasok ka ng isang ahas sa mismong tahanan mo. May nagbago. Iyon ang unang naramdaman ni Alona sa mga sumunod na araw. Isang hindi maipaliwanag na panlalamig ang muling bumalot sa mansyon, isang lamig na unti-unti nang napapawi ng nangiti ng mga bata. Si Mr. Lamanzares na nitong mga huling araw ay nagsisimula nang ngumiti sa kanya ay bumalik sa dati. Iniiwasan na siya nitong tingnan. Ang mga sagot nito sa tanong niya ay laging matipid at formal. Ang pag-asa na nagsisimula nang mamuo sa puso ni Alona ay biglang napalitan ng pagkalito. Ano ang nagawa niyang mali? Ang tanging init na natitira sa bahay ay nagmumula sa kambal. Ang kanilang paglalapit sa kanya ay lalo pang tumitindi. Isang hapon, habang nakaupo sila sa hardin, kinuha ni Mara ang suklay at dahan-dahang sinuklay ang buhok ni Alona. Ito ang unang pagkakataon na may ginawa ang bata para sa ibang tao. Napaluha si Alona sa tuwa. Niyakap niya si Mara at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang gumanti ito ng yakap. Ang mga sandaling ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang mga ito ang nagpapaalala sa kanya kung bakit siya naroroon. Ngunit ang init na yon ay biglang pinatay isang hapon. Pinatawag siya ni Mr. Lamanzares sa sala. Pagdating niya roon, naroon din si Dr. Villoria, nakaupo sa sofa na para bang siya ang reyna ng bahay. Si Eduardo naman ay nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod, at hindi siya tinitingnan. Naramdaman ni Alona ang panlalamig ng kanyang mga kamay. May mali. Maupo ka, Alona. Sabi ni Dr. Celine, ang boses nito ay matamis, ngunit may nakatagong lason. Sumunod si Alona. Umupo sa dulo ng sofa. Pakiramdam niya ay siya ay isang akusado sa isang paglilitis. Ibinagsak ni Dr. Celine ang isang folder sa glass table sa kanilang harapan. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng sala. Alona, pagsisimula ng doktora, nababahala ako sa kalagayan ng mga bata. At sa aking pagsasaliksik, may natuklasan akong ilang bagay tungkol sa iyo na lubhang nakakabahala. Binuksan nito ang folder. Nagsimula itong magbasa. Ang bawat salita ay parang isang matulis na karayom na tumutusok sa puso ni Alona. Alona Sarmiento, dating nurse sa St. Luke's Hospital, tinanggalan ng lisensya dahil sa gross negligence, at professional malpractice. Basa ni Dr. Celine, dahan-dahan, para siguraduhing naririnig ng lahat. Ayon sa report, isang batang pasyente na nasa ilalim ng iyong pangangalaga ang nagtamo ng matinding psychological distress dahil sa iyong unorthodox at dangerous methods. Parang isang masamang panaginip na nauulit. Ang mga kasinungalingan, ang mga paratang na sumira sa kanyang buhay noon ay bumabalik para muli siyang wasakin. Hindi po totoo yan, mahinang sabi ni Alona. Ang boses ay nanginginig. Tumingin siya kay Eduardo, naghahanap ng tulong, pero nanatili itong nakatalikod. Hindi totoo. Tumawa ng mapakla si Dr. Celine. Nakasulat lahat dito, Alona. May pirma ng mga doktor. May testimonya ng pamilya ng pasyente. Sinisisi kanila sa regression ng kanilang anak. Gawa-gawa lang po lahat yan. Pinag-initan lang po ako ng dati kong kasamahan. Pagtatanggol ni Alona sa sarili, pero alam niyang ang kanyang mga salita ay walang bigat laban sa mga dokumentong nasa mesa. Ang kanyang boses ay desperado. Ang boses ni Celine ay kalmado at may awtoridad. Talaga ba? Tanong ni Celine.
Dahil ang nakikita ko ngayon ay isang pattern. Isang batang nagkaroon ng trauma, isang caregiver na gumagamit ng unorthodox methods, at isang biglaang pagbabago sa asal ng bata. Eksakto sa nangyari noon at eksakto sa nangyayari ngayon kina Monet at Mara. Hindi! Sigaw ni Alona. Tumayo siya. Mahal ko po ang mga bata. Hindi ko po sila sasaktan. Sa wakas, humarap si Eduardo. Ang mukha nito ay putlang-putla. Ang mga mata nito ay puno ng sakit, pagkalito, at isang emosyon na pinakakinatatakutan ni Alona sa lahat, pagdududa. Tiningnan siya nito hindi bilang si Alona na nagpabalik sa boses ng kanyang anak, kundi bilang si Alona Sarmiento, ang pangalan na nakasulat sa folder na puno ng kasinungalingan. Naglakad ito palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabagal at mabigat. Tumigil ito sa kanyang harapan. Ang boses nito ay halos pabulong, walang emosyon na mas masakit pa kaysa sa isang sigaw. Ang mga ito, totoo ba, Alona? Buong gabi hindi nakatulog si Eduardo. Nakatitig lang siya sa kisame ng kanyang madilim na silid habang ang dalawang imahe ay naglalaban sa kanyang isipan. Sa isang banda, ang mukha ni Monet nang una itong magsalita, puno ng pag-asa at bagong buhay. Sa kabilang banda, ang mga salitang nakatatak sa folder ni Dr. Celine, gross negligence, professional malpractice. Paano kung tama si Celine? Paano kung ang himalang nasaksihan niya ay isa lamang paunang turing sa isang mas malalang bangungot? Paano kung ang pagmamahal na ibinibigay ni Alona ay isang laso na nadahan-dahang sisira sa kanyang mga anak? Ang takot ay isang makapangyarihang halimaw. At sa puso ni Eduardo, ang takot na muling mabigo bilang isang ama ay mas malakas kaysa sa anumang pag-asa. Nawala na sa kanya ang kanyang asawa. Hindi niya kakayanin kung pati ang kanyang mga anak ay mawawala rin sa kanya kahit na sa paraang hindi pisikal. Kinabukasan, bumaba siya mula sa kanyang silid na may bigat sa dibdib at isang desisyon na wawasak sa kanilang lahat. Pinatawag niya si Alona sa kanyang opisina. Pumasok ito nang may maliit na ngangiti sa labi. Isang ngangiting hindi alam ang kapalarang naghihintay dito. "Good morning po, sir," bati nito. Hindi siya tiningnan ni Eduardo. Nanatili siyang nakatingin sa labas ng bintana. "Alona," sabi niya. Ang boses ay patag at walang buhay. "I'm letting you go." Natahimik si Alona. Napakabigat ng katahimikan na yon na parang kayang basagin ng salamin ng bintana. "Po? May nagawa po ba akong mali?" Sa wakas ay humarap si Eduardo, ngunit ang tingin niya ay nakatuon sa sahig. Hindi niya kayang salubungin ang mga mata nito. "Hindi na mahalaga. Nakadesisyon na ako. Ang iyong serbisyo ay hindi na kailangan dito. Ihahanda na ng aking staff ang iyong huling sahod at separation pay." Walang sigaw, walang pagmamakaawa. Isang mahabang buntong hininga lang ang narinig niya mula kay Alona. At nang magsalita ito, ang boses nito ay basag, ngunit kalmado. "Naiintindihan ko po." Yun lang, 2 salita na mas masakit pa kaysa sa 1,000 sumbat. Nang oras na para umalis si Alona, bumaba ito dala ang kanyang maliit na bag. Ang mga kasambahay ay nakayuko, hindi makatingin. Ang tanging hindi nakakaalam ay ang kambal. Nasa playroom sila. Nang makita nila si Alona na may dalang bag, tumakbo sila palapit. Hinawakan ni Monet ang isang kamay nito. Hinawakan naman ni Mara ang laylayan ng damit nito. Tumingala sila kay Alona. Ang kanilang mga mata ay nagtatanong. Lumuhod si Alona para magpantay sila. Hinaplos niya ang mga pisngi ng 2 bata. "Monet, Mara," bulong niya. Pilit nang ngumingiti habang ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. "Kailangan nang umalis ni tita, ha? Pero magpapakabait kayo, okay? Mahal na mahal kayo ni tita." Hindi sila nagsalita, pero ang kanilang mga mata ay nagsalita para sa kanila.
Ang pagkalito ay napalitan ng takot. Umiling-iling sila. Humigpit ang kanilang kapit. Si Monette, ang batang nagsalita, ay muling napipi. Ang tanging lumabas sa bibig nito ay isang hikbi. Si Mara naman ay yumakap ng mahigpit sa binti ni Alona at nagsimulang umiyak ng walang tunog. Pinapanood ni Eduardo ang lahat mula sa itaas ng hagdanan. Bawat hikbi ng kanyang mga anak ay parang isang punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Gusto niyang bumaba. Gusto niyang bawiin ang lahat. Pero ang mga salita ni Dr. Celine ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mas malalang psychological regression. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Manang Celia, ihatid niyo na siya sa labas. Utos niya, ang boses ay garalgal. Pilit na inalis ng mga kasambahay ang kambal mula sa pagkakakapit kay Alona. Ang eksena ay nakakadurog ng puso. Ang dalawang bata ay nakatingin sa papalayong si Alona. Ang kanilang mga maliliit na kamay ay nakaabot. Ang kanilang mga mukha ay basang-basa ng luha. Naglakad si Alona palabas ng malaking pinto nang hindi lumilingon. Sa sandaling iyon, nagsimulang pumatak ang ulan mula sa kulay abong kalangitan. Nang sumara ang dambuhalang gate, isang pamilyar na tunog o ang kawalan nito ang muling bumalot sa mansyon ng mga Lamanzares. Ang nakabibinging katahimikan. Bumalik siya. At mas masahol pa ito kaysa dati. Dahil ngayon, alam na ni Eduardo kung ano ang tunog ng nawala sa kanya. Puno ng pagsisisi, pumasok si Eduardo sa isang silid na matagal na niyang hindi pinapasok, ang dating opisina ng kanyang asawang si Isabela. Ang lahat ay nasa ayos pa rin kung paano niya ito iniwan. Umupo siya sa upuan nito, umaasang makahanap ng kaunting kapayapaan. Sa kanyang paggalaw, aksidente niyang nasagi ang isang salansan ng mga libro sa gilid ng mesa. Nahulog ang mga ito sa sahig. Blag! Nang yumuko siya para pulutin ang mga ito, may isang maliit na bagay na kumislap sa ilalim ng mesa. Isang bagay na nalaglag mula sa isa sa mga libro. Isang maliit, gintong susi. Ang susi para sa personal na safety deposit box ni Isabela na nakatago sa likod ng isang painting. Isang safe na hindi niya kailanman sinubukang buksan mula nang ito'y mamatay. Hawak ang maliit na gintong susi. Naramdaman ni Eduardo ang pagtibok ng kanyang puso. Tila may isang bahagi sa kanya na natatakot sa kung ano ang maaari niyang matuklasan sa loob ng safe. Dahan-dahan, inalis niya ang painting ng isang hardin ng mga rosas, ang paboritong bulaklak ni Isabela, at ipinasok ang susi sa seradura. Isang marahang click ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Pagbukas niya ng pinto ng safe, hindi pera o alahas ang laman nito. Isang makapal na folder lang. Nanginginig ang mga kamay ni Eduardo habang kinukuha ito. Nang buksan niya, isang sulat kamay sa isang pamilyar na stationery ang bumungad sa kanya. Ang sulat kamay ng kanyang asawa. Mahal kong Eduardo, kung binabasa mo ito, marahil ay may nangyari na sa akin o marahil ay natagpuan mo lang ito nang hindi sinasadya. Ano man ang dahilan, mayroon akong kailangang sabihin sa iyo na matagal ko nang kinikimkim. Tungkol ito kay Dr. Celine Villoria. Alam kong malaki ang tiwala mo sa kanya. Pero nitong mga huling buwan, nagsimula akong magduda. May kinausap akong isang dating kaibigan na ang anak ay naging pasyente rin niya. Ang kwento niya ay nakakakilabot, Eduardo. Biglang gumaling ang bata. Pero pagkatapos ng ilang linggo, bumalik ito sa dati at mas malala pa. At ang mga bayarin, astronomical. Nagsimula akong magsaliksik. Huwag mo sanang isipin na nababaliw ako. Pero may mali. Mahal ko. Mayroong mali sa kanya. Pinapangako ko, sasabihin ko sa iyo ang lahat ng ito kapag nakahanap ako ng tamang tiyempo. Pero sa ngayon, pakiusap. Pakinggan mo ang kutob ng isang ina. Pakiusap. Mahal ko, kung may mangyari man sa akin.
Doon natapos ang sulat. Isang mensaheng hindi natapos. Isang babalang huli na niyang nabasa. Napahawak si Eduardo sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Hindi lang niya sinaktan si Alona. Hindi lang niya pinabayaan ang kanyang mga anak. Tinalikuran niya ang huling habilin ng kanyang asawa. Sa ilalim ng sulat ay ang mga resulta ng pagsisiyasat ni Isabela. May mga kopya ng bank statement ni Dr. Abilioria. Nagpapakita ng mga problemang pinansyal. May mga artikulo tungkol sa mga ethical na reklamo laban sa kanyang klinika. At ang pinakamatindi sa lahat, isang USB flash drive. Nanginginig, isinaksak niya ito sa kanyang laptop. Naglalaman ito ng iisang audio file. Pinindot niya ang play. Ang unang boses na narinig niya ay ang boses ni Isabela. Pagkatapos ay ang boses ng isang lalaki. At ang pangatlo, ang boses ni Dr. Celine Villoria. Ito ay isang recording ng isang tawag sa telepono. "Hindi ko na kayang bayaran ang session fees, doktora," sabi ng lalaki. "Kung ganoon, kailangan nating itigil ang therapy." Sagot ni Celine, ang boses ay malamig. "Pero tandaan mo, Mr. Reyes, kapag itinigil natin ito, lahat ng progress ng anak mo ay mawawala. At baka mas lumala pa." "Pero sabi niyo ayos na siya." At dito na narinig ni Eduardo ang pinakakilabot na sinabi ni Celine. "Ang progress ay temporaryo lang, Mr. Reyes. Isang preview ng kung ano ang posible kung patuloy kang magbabayad. Ganoon gumagana ang aking programa. Kailangan mong mag-invest sa kinabukasan ng anak mo. Ang Lamanzares fortune, iyon ang tunay na lunas. Kapag nakuha ko ang kontratang iyon, magiging stable na ang lahat." Click. Pinatay ni Eduardo ang recording. Ang katotohanan ay isang sampal na mas malakas pa sa anumang pisikal na sakit. Si Selene, ang kanyang pag-asa, ang eksperto. Isang mandaragit na nakabihis anghel. Ginagamit niya ang sakit ng mga bata bilang pain at ang pagmamahal ng mga magulang bilang sandata. Ginamit nito ang kanyang pagmamahal laban sa kanya. Kinuha niya ang folder na ibinigay ni Celine tungkol kay Alona. Ang folder na puno ng mga ebidensya. Tiningnan niya itong muli. Pero ngayon, sa ilalim ng liwanag ng katotohanan, ang pangalan ng biktima. Sa kaso ni Alona, ang pamilyang kausap ni Isabela sa telepono. Ang lahat ay magkakakonekta. Isang perpektong bitag. At siya, ang tanyag na bilyonaryong si Eduardo Lamanzares ay nahulog dito nang walang kahirap-hirap. Napahagulhol si Eduardo, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pagsisisi. Pinaalis niya ang tanging taong tunay na tumulong sa kanila. Ipinagtabuyan niya ang kanilang anghel. Sinaktan niya ang babaeng nagbalik ng boses sa kanyang anak. "Alona, patawarin mo ako. Isabela, patawad." Sa gitna ng kanyang pagtangis, isang tunog mula sa labas ng silid ang nagpatigil sa kanya. Hindi ito isang hikbi. Hindi ito isang yak. Ito ay isang sigaw. Isang sigaw na puno ng purong takot at sakit. Isang sigaw na nagmula sa silid ng kanyang mga anak. Isang segundo. Iyon lang ang itinagal ng pagkatulala ni Eduardo. Pagkatapos ng segundong yon, kumilos siya na parang isang bagyo. "Monete, Mara," sigaw niya habang tumatakbo palabas ng opisina ni Isabela. Ang folder ng katotohanan ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Hindi pa siya nakakarating sa hagdanan ay muli niyang narinig ang sigaw. Mas malakas, mas desperado. Nagmumula ito sa silid ng kambal. Ang tunog na yon ay parang isang kutsilyong humihiwa sa bawat himay-may ng kanyang pagkatao. Tinulak niya ang pinto ng silid ng buong lakas. Ang nakita niya sa loob ay isang eksenang hinding-hindi niya malilimutan. Si Manang Celia at isa pang kasambahay ay pilit na pinapakalma si Mara na nasa sahig, nanginginig at nagwawala. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa takot, nakatingin sa isang sulok ng silid na para bang may nakikita itong isang halimaw. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakuyom. Ang mukha ay namumula
sa pilit na pagsigaw ng walang boses. Sa kabilang banda, si Monette naman ay nakahandusay sa kama, maputlang maputla. Mukhang hinimatay ito dahil sa tindi ng takot. Anong nangyari? Di sigaw ni Eduardo, agad na lumuhod sa tabi ni Mara. Sir, hindi po namin alam. Nanginginig na sagot ni Manang Celia. Bigla na lang po siyang nagkaganyan. Tinatawag niya po yata si Alona. Ang pangalan ni Alona, iyon pala ang hinahanap ng kanyang anak. Hinawakan ni Eduardo ang balikat ni Mara. Anak, Mara, si Papa ito, nandito si Papa. Pero para siyang hangin. Hindi siya nakikita ni Mara. Patuloy ito sa pagwawala. Ang katawan ay naninigas sa matinding panic attack. Ang kanyang lalamunan ay pagod na. Pero ang kanyang bibig ay patuloy na bumubuka. Sinusubukang isigaw ang isang pangalan. Desperado, niyakap ni Eduardo ang kanyang anak. Niyakap niya ito ng mahigpit, tulad ng nakita niyang ginawa ni Alona kay Monette noong ito'y binabangungot. Patawad anak, patawarin mo si Papa. Bulong niya. Ang luha ay muling dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Kasalanan ko to. Ibabalik ko siya. Pangako, ibabalik ko siya. Sa pagkakarinig sa mga salitang iyon, o marahil ay dahil sa init ng yakap ng kanyang ama, biglang tumigil sa pagwawala si Mara. Tumingin ito sa kanya. Sa wakas, nakita siya nito. Ang mga mata nitong puno ng luha ay nagkaroon ng focus. Huminga ito ng malalim na para bang kumukuha ng lahat ng lakas na natitira sa kanyang maliit na katawan at sa isang malakas, malinaw at nakakayanig na sigaw, ang mga salitang matagal nang nakakulong sa kanyang dibdib ay sumabog. Papa, si Tita Alona, tulungan mo siya. Tulungan mo kami. Ang boses ni Mara, mas malakas, mas malinaw pa sa unang salita ni Monette. Hindi ito isang bulong, ito ay isang sigaw. Isang sigaw na puno ng sakit, takot, at pagmamahal. Isang sigaw na bumasag, hindi lang sa katahimikan ng mansyon, kundi pati na rin sa huling piraso ng yelo na bumabalot sa puso ni Eduardo. Ito na ang katotohanang hindi kayang itago ng anumang kasinungalingan. Hinalikan niya ang kanyang anak sa noo. Oo anak, tutulungan ko siya. Tutulungan ko tayong lahat. Binuhat niya si Monette na walang malay at inihiga ng maayos sa kama. Hinarap niya si Manang Celia. Bantayan mo sila. Huwag mong iiwan. Tatawag ako ng doktor. Isang totoong doktor. Mabilis siyang tumalikod at bumaba ng hagdanan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang una niyang tinawagan ay hindi ang kanyang abogado, hindi rin ang pulis. Ang una niyang tinawagan ay ang kanyang security head. Hanapin mo si Alona Sarmiento. Utos niya. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng bakal na determinasyon. Alamin mo kung nasaan siya ngayon, saang bus terminal, anong oras ang biyahe niya. Lahat. I-text mo sa akin. Ngayon na. Pagkatapos, idinial niya ang numero ng kanyang personal na abogado. I-ready mo ang lahat, sabi niya. May isasampa tayong kaso. Medical fraud, estafa, child endangerment. Lahat ng pwedeng ikaso. Ang target, Dr. Celine Villoria. Ipadala mo na rin ang kopya ng ebidensya sa NBI. Sa kanyang opisina, si Dr. Celine Villoria ay nakaupo. Hawak ang isang kopita ng mamahaling alak. Ipinagdiriwang niya ang kanyang tagumpay. Madali lang pala. Isang folder lang pala ang katapat ng isang bilyonaryo. Sa gitna ng kanyang pagngisi, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis. Natigilan si Celine. Ang kanyang nangiti ay naglaho. Anong ibig niyang sabihin nito? Sa likod ng mga pulis, lumitaw si Eduardo Llamanzares. Wala na ang lungkot at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ang naroon na lang ay ang apoy ng isang amang ipaglalaban ang kanyang pamilya
Hanggang sa huli. Tapos na ang laro mo, Celine, sabi ni Eduardo. Ang boses ay malamig na parang yelo. Maingay ang terminal ng bus, ang sigawan ng mga konduktor, ang ugong ng mga makina, at ang usapan ng mga taong sabik ng umuwi sa kani-kanilang probinsya ay naghahalo-halo sa hangin. Para kay Alona, ang ingay na ito ay mas kaaya-aya kaysa sa nakabibinging katahimikan ng mansyong iniwan niya. Nakaupo siya sa isang mahabang upuang metal, yakap ang kanyang maliit na bag. Dito nagtatapos ang lahat. Babalik siya sa kanilang bayan, tatalikuran ang pangarap niyang maging nurse at marahil ay magtitinda na lang sa palengke. Tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. 2 beses na siyang sinubukan at 2 beses na siyang nabigo. Marahil ay hindi talaga para sa kanya ang mag-alaga. Marahil ay isa lang talaga siyang kamalasan sa buhay ng ibang tao. Pero habang iniisip niya iyon, ang mga mukha ni Monet at Mara ang pumapasok sa kanyang isipan. Ang kanilang mga matang puno ng luha nang siya'y umalis. Ang init ng kanilang mga yakap. Ang unang salita ni Monet. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Hindi niya pinansin. Ano pa bang silbi ng pag-iyak? Last call para sa biyaheng Naga. Aalis na po kami sa loob ng 5 minuto. Sigaw ng isang konduktor. Ito na. Huminga ng malalim si Alona at tumayo. Hahakbang na sana siya papunta sa bus nang isang pamilyar na itim na sasakyan ang humarurot at huminto ng biglaan sa kanyang harapan. Napaurong ang mga tao. Nagulat si Alona. Masyadong mamahalin ang sasakyang ito para sa isang lugar na tulad ng bus terminal. Bumukas ang pinto sa driver's side at mula roon, lumabas ang isang lalaking hindi niya inaasahang makikita pang muli. Si Eduardo Llamanzares. Gulo ang buhok nito, basa ang damit dahil sa ambon at ang kanyang mga mata ay namumula. Tumatakbo itong lumapit sa kanya, hindi alintana ang mga taong nagtataka at nagbubulungan sa paligid. Alona! Tawag nito. Ang boses ay puno ng desperasyon. Natigilan si Alona. Hindi siya makagalaw. Anong ginagawa niya dito? Tumigil si Eduardo sa kanyang harapan. Humihingal. Tinitigan siya nito. Ang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati. Matinding pagsisisi. At sa harap ng daan-daang estranghero, sa maruming sahig ng isang bus terminal, ginawa ni Eduardo Llamanzares ang isang bagay na hindi sukat akalain ni Alona. Lumuhod ito. Napasinghap ang mga tao sa paligid. Sino yan? Artista ba yan? Bulungan nila. Ang tanyag na bilyonaryo, ang isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa, ay nakaluhod sa harap ng isang hamak na babaeng pauwi na sa probinsya. Patawarin mo ako, sabi ni Eduardo. Ang boses ay basag habang ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Alona, patawarin mo ako. Naging bulag ako. Naging duwag ako. Nagkamali ako. Pakiusap. Patawarin mo ako. Hindi makapagsalita si Alona. Ang kanyang isip ay blanko. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Itinaas ni Eduardo ang isang folder. Ang folder na ibinigay sa kanya ng kanyang yumaong asawa. Hindi ko alam. Hindi ko alam ang katotohanan. Nalin lang niya tayong lahat. Ibinigay niya kay Alona ang sulat ni Isabela. Nanginginig. Binasa ito ni Alona. Habang binabasa niya ang bawat salita, unti-unti niyang naiintindihan ang lahat. Hindi lang ako ang nangangailangan sa iyo, Alona. Pagpapatuloy ni Eduardo. Hindi lang ang mga anak ko, maging ang asawa ko. Pinili ka na niya noon pa man. Tumingala si Alona mula sa sulat. Ang kanyang sariling mga mata ay puno na rin ng luha. Nagsalita si Mara, sabi ni Eduardo. Sumigaw siya. Hinanap ka niya. Pareho ka nilang hinahanap. Pareho ka naming hinahanap. Tumayo si Eduardo. Dahan-dahan, kinuha niya ang kamay ni Alona. Ang kamay nito ay mainit at nanginginig.
Pakiusap, Alona. Sabi niya, ang boses ay isang pakiusap. Bumalik ka na sa amin, hindi bilang isang caregiver, kundi bilang parte ng pamilya. Pakiusap, tulungan mo kaming buuin ulit ang aming mga sarili. Ikaw lang ang makakagawa noon. Ang ingay ng terminal ay biglang nawala. Para kay Alona, ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang puso at ang sinseridad sa boses ni Eduardo. Tumingin siya sa lalaking nasa harapan niya. Pagkatapos ay tumingin siya sa itim na sasakyan. At doon, sa bintana sa likuran, nakita niya sila. Dalawang maliliit na mukha na nakadikit sa salamin. Ang mga mata ni Monet at Mara ay nakatitig sa kanya, puno ng pag-asa at pagmamahal. Doon napagtanto ni Alona na hindi siya isang kamalasan, hindi siya isang kabiguan. Siya ay isang himala. At ang kanyang tahanan ay hindi na sa probinsya. Ang tahanan niya ay kung nasaan ang dalawang batang iyon. Lumipas ang ilang buwan. Ang balita tungkol sa pandaraya at pananamantala ni Dr. Rosaline Viloria ay gumawa ng ingay sa industriya ng medisina. Nahaharap siya at ang kanyang mga kasabwat sa maraming kaso at ang kanyang pangalan na dating iginagalang ay ngayon naging simbolo ng kasakiman. Ngunit para sa pamilya Llamanzares, ang hustisya sa korte ay pangalawa na lamang. Ang tunay na paghilom ay nangyayari sa loob ng kanilang tahanan. Ang nakabibinging katahimikan na minsang bumalot sa mansyon ay napalitan na. Ngayon, ang maririnig mo ay ang tunog ng mga yabag na naghahabulan sa pasilyo. Ang maririnig mo ay ang mahihinang tawa habang sila'y naglalaro. At paminsan-minsan, ang malinaw na boses ng kambal na sumisigaw ng isang salita. Tita, Eduardo. Nakatayo si Eduardo sa may bintana ng kanyang opisina, hawak ang isang tasa ng kape, pero hindi na siya nakatingin sa mga papeles sa kanyang mesa. Ang kanyang mga mata ay nasa labas, sa hardin, ang hardin ni Isabela. Noon, iniiwasan niya ang lugar na yon. Masyadong masakit. Bawat bulaklak ay isang paalala ng kanyang pagkawala. Ngunit ngayon, ang hardin ay muling may buhay. Naroon si Alona, nakaluhod sa lupa. Tinuturuan sina Monet at Mara kung paano magtanim ng mga bagong rosas. Nakita niya kung paano maingat na hinawakan ni Mara ang isang maliit na pala. At kung paano si Monet, sa wakas, ay ngumiti ng buong puso nang makita nito ang isang paru-paro. Si Alona. Sa loob lamang ng ilang buwan, nagawa niya ang hindi nagawa ng pera at siyensya. Ibinalik niya hindi lang ang boses ng kanyang mga anak, kundi pati na rin ang kanilang kaluluwa. At sa proseso, sinimulan na rin niyang hilumin ang sarili niyang puso. Alona. Dahan-dahan lang, Mara. Malambing na sabi ni Alona habang inaalalayan ang kamay ng bata. Parang hinahaplos mo lang ang lupa, okay? Tumango si Mara. Ang kanyang konsentrasyon ay nasa maliit na buto ng bulaklak. Sa tabi niya, si Monet naman ay abala sa pagdidilig ng mga halaman. Tita Alona, tingnan mo, may bulaklak na. Masayang sabi ni Monet. Itinuturo ang isang usbong. Wow, ang galing-galing naman ni Monet. Puri ni Alona. Tumingala siya at nakita si Eduardo na nanonood mula sa bintana. Ngumiti ito sa kanya. Isang tunay, payapang ngiti. Ngumiti siya pabalik. Marami nang nagbago. Hindi na siya ang caregiver at hindi na rin ito ang amo niya. Sila ay pamilya. Isang hapon, habang naglalakad-lakad sila sa hardin, biglang sumigaw ang kambal. Mama Alona, habulin mo kami! Sigaw ni Mara. Papa Eddie, tulong! Dagdag naman ni Monet, tumatawa. Natigilan sina Alona at Eduardo. Napatingin sila sa isa't isa. Mama Alona, Papa Eddie. Ang mga salitang yon ay musika sa kanilang pandinig. Simple, pero naglalaman ng lahat ng pagmamahal
at pagtanggap sa mundo. Nilapitan ni Eduardo si Alona. Dahan-dahan, kinuha niya ang kamay nito. Hindi na ito nanginginig, tulad noong una niya itong hawakan sa bus terminal. Ang kamay nito ngayon ay mainit at matatag. Alona, sabi ni Eduardo, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Noong una, akala ko ang pamilya ay nabubuo lang sa dugo. Pero tinuruan mo ako. Tinuruan mo kaming lahat. Ang isang tunay na pamilya. Nabubuo ito sa pagmamahal na kayang maghilom. Tumingin siya sa kanilang mga anak na masayang nagtatakbuhan sa damuhan. Sila ang nakaraan ko at sila rin ang kinabukasan ko. Pero ikaw, Alona, ikaw ang kasalukuyan ko. Ikaw ang nagbigay sa amin ng ngayon. Huminga siya ng malalim. Pwede ka bang manatili? Hindi lang para sa kanila, kundi para na rin sa akin. Pwede ba tayong bumuo ng isang tunay na pamilya dito mismo sa hardin na ito? Tumingin si Alona sa mga mata ni Eduardo. Nakita niya roon ang lahat. Ang sakit, ang pagsisisi, at higit sa lahat, ang isang pag-ibig na tapat at dalisay. Hindi na niya kailangan pang magsalita. Tumango siya, at sa kanyang mga labi, sumilay ang isang ngiting mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Sa ilalim ng kalangitan, ang halakhak ng dalawang bata ay sumama sa hangin. Isang pangako ng isang bagong simula. Isang bagong pamilya, itinayo hindi sa dugo, kundi sa mga luhang naghilom at sa pag-ibig na natagpuan sa gitna ng katahimikan.